Yes, good morning po mga katongs. Ayan. Ngayon pa lang po ako babalik ng farm. Alas 3 siguro. So, oras natin po 1:31. Yan, November 11, Martes. So, kwento ko lang po nangyari mga katongs. Na double black ay tayo nung umuwi tayo kahapon. Anong umuwi ako dito nung isang araw. Bago po kami umuwi, yung last vlog ko, namitas kami kahapon ko pa lang po na-upload. Ay, kagabi. Ito po yun. May kasunod po ito. Sana. Yung nag-harvest tayo tapos nagpataba pa ako ng sitaw. Nasabi ko nga po doon, bukas pipitasin namin Sabado pipitasin namin yung mga palaya. Tapos pitas uli kami ng sitaw, sinagad namin. Then pumitas ng upo, sinagad namin. May vlog po ako noon nung Sabado. Ang problema, naputol ni Mrs. yung memory. Halika, patunayan mo, baka kalay halika. Halika, patunayan mo, bilis, baka kalay. Sabi ko, tapos after po kami mag-harvest ng Sabado, nung nakabiyahe na si Paring Jay, sinabayan na rin po namin ng uwi. Ang naiwan po doon si Bato at si Greg. Ngayon, mahigpit ko naman po silang pinagbilinan na kapag lumakas ang hangin, lumipat po sila sa kabilang kubo. Maging alisto sila. Sabi ko naman sa kanila, pasusundo ko sila ng single bago lumakas yung hangin ng linggo. Pasusundo ko sila ng linggo ng tanghali bago dumating yung bagyo. Sabi po ni Greg, si Greg po malakas ang loob nun Sabi nga, wag na, kaya na namin. Kaya namin to. At maaga po kaming umuwi kagad kasi unang-una nung Sabado, after makalis na rin ng truck, makalpag tinor, tapos naikarga sa truck yun, umalis na rin po kami. Sabi kasi yung tumawag kasi yung hipag ko, yung asawa ni Pogi, na dengue ho yung anak niya, yung bunso. Yung lagi po namin kasama sa vlog nun, yung maliit. So, ayun nga po, na dengue. Sa ngayon, medyo okay na po at ginagamot-gamot na lang po rito kasi medyo walang naman kumbaga naagapan naman. Nauso ko dengue rito, parang na dengue. Halos 5 na yun na dengue dyan, yung isang pang bata namatay. Namatay pa ko yung isa. So, nakakatakot to. Kaya nga po dinala ko yung pampausok namin. Pinausukan po itong loob ng bahay at saka yung labas. Lahat po sila, lahat ng bahay dito. May vlog po ako nun. Ang nangyari, sa isang iglap, nawala. Paano ba? Nasa ko po kasi yung Budo na, papakita ko sa inyo yung faktura namin nung last vlog, last harvest namin mga katongs na Sabado. Medyo maganda pa naman yung presyo nun, ewan ko lang po ngayon, baka gumanda na.
Ito po yung faktura namin nung Sabado. Nung last biyahe ni Paring Jay. Last harvest namin. So, pinakuha ko na lang kay Paring, pinasend ko na lang para mapakita ko na lang sa inyo. So, ang nangyari po mga katongs, pagdating namin dito, nagsasako kami ng lupa. Nagsako kami ng lupa at naglagay ng ipandadagan sa mga bubong para hindi liparin. Kasi nga, may iwan na tayo dyan. Kasi nung nakaraan, nilipid yung bubong natin. Kaya lahat ng bahay dito sa mga kapatid ko, yun nga po yung in-order namin isang truck. Pinangdagan lang po sa bubong. So, sinasabi ko na double black ay ako nun. Habang nagkukabang sa bubong, nasa bulsa ko yung cellphone. Tapos, inabutan kami ng ulan. Nabasa yung cellphone ko. Pinagawa pa po namin kahapon. Kaya late na po yung na-upload ko yung ano niya, yung last harvest. Tapos nung kinuha ni Mrs. yung memory at sabi ko ilagay mo sa GoPro dahil mag-vlog ako, sinaksak sa gilid ng baterya. Nabali. Ando pa ho yung mga vlog ko. Kaya sabi ko, ano ba, nasira yung memory, nasira yung cellphone. Tunay naman sira yun. Ha? Ano hindi sira? Naputol, ano hindi sira? Wala na, hindi na binasa yung mga plug, yung mga nakalagay na files. Tinanggal ko sa battery, baka hindi naman sira. Tinanggal mo sa battery. battery? Nasaksak. Paano naputol? Tapos sinaksak ko din ulit sa ano. Naputulo kasi. Kumbaga nabali. Buti na lang, yung ginagamit natin memory ngayon, nakita, yung isa doon sa GoPro, ayun, ano mo ba? Gumana. Mayroon nga pala nakasaksak ditong isang memory sa lumang GoPro natin. Ayan o. Diba? Pinakuha ko lang yung memory eh. Na-disgrasya na. Sabi ni Evan, gagana pa daw. Gumagana pa yan? Buo pa yan. Kaya lang, mahirap lang i-operate. Dapat pinayas ko pala yun. Oh, yung pindutan na yun ang gumana yun. Kaya nga, yung pindutan niya pala. So, ayan. Kakapi lang po tayo tapos gigisingin ko na sila, kuya. Siya yung isa kong kapatid. Kasi tumawag sila Greg kahapon. Lumolobo na raw yung sitaw. Sabi ko, pitasin nila kung mapipitas nila. Sama nila si Lolo Boy. Bali, 3 kao kayo mamitas dyan. Umpisahan nyo ng tanghali kung mayayari nyo. O kung di nyo mayari, bukas naman ako. So yun, baka ewan ko lang kung pumitas sila. Yun lang huling usapan namin. Pati nga po sila, kahapon ko lang din sila na-update. Pero tumatawag naman po sila sa isa kong kapatid. Kinokontak nga rin ako ni Paring Jay, hindi ako makontak. Sabi ko, sira yung cellphone. Kahapon ko lang napagawa.
Okay, nandito na po tayo. Ba't nakabukas ng gate? Hey! Parang di binagyo ah. Napitas kayo lahat. Ha? Ha? Panglahati pa lang nila? Ba? Karae din. Marahin na rin lobo yan. Okay, kaya mga katongs, tininor muna namin yung napitas nila kahapon. Kuan lang, kulang ng 2 tali sa 5 bundle, bali 48 pa lang. So ito daing na-reject dahil mga namaga. Ayan o, halos 3 araw. Lalo na po yung ngayon kasi pang-4 na araw yan. Gawa nung pinitas namin yan Biyernes, Sabado, Linggo. Kala Linggo pala pinitas na, kaso nabaktaw ng isang harvest pala. Kaso hindi rin tayo makapitas ng kasalukuyang bumabagyo. So yan ang nangyari. Namaga, daing reject. Para tayong nagkuhan ng isang harvest. Panglahati lang nila galing kahapon, hindi nila nayari. So yayariin natin ngayon, tapos harvest tayo ng upo. Ay. Lalo yung kan ngayon, yung mapipitas ngayon, daing maga yan, daing lumuobo. Ayun o, nalagas yung mga bulaklak. Ay, walang mapapakinabangan na ata. Lumubo. Halos 4 na pitas yan mga katong. Ay, 2 pitas. Sayang.
Lagas pa yung bulaklak sa akin, no? Alang kabula-bulaklak. Lagas pa ang bulaklak. Yung last vlog ko na nag-harvest kami at nagpataba ako nung hapon, kinabukasan tinuro sa akin ng kapatid ko na bakit daw hinarangan yung patuyuan dito sa Ampalaya. So eto nga po yun. Hindi ko rin po alam na hinarangan to. Yung kapatid ko lang po na nakakita. Ayan po. Ayan. Nilagyan ng sako. Una sinakuhan sa ilalim, tapos tinambakan ng lupa sa ibabaw. Binubutas nga po ni Greg. Puro sako daw. Ayan, may mga sako. Ito, nung binlag ko to, talagang iba na yung salita ko rito. Pero ngayon medyo mahinahon na at nakakuha na tayo. Kumbaga nakapalamig na tayo. So paliwanag ko lang po bakit niya harangan to, kasi patuyuan to. At saka isa pa, konting tubig lang naman po yung tinatapon dito, gawa ng yung sabi ko hanggang doon sa may kalahati ng Ampalaya, pababang ganun yung tubig. Ngayon yung dito sa kalahati hanggang sa tapat ng Mangga, pababa dito. Bakit niya po haharangan? Ano ibig sabihin yan, di ba? Unang-una, lintik, kumbaga sobra-sobra na mo yung pakikisama namin nila boss. Unang-una, nung nagpagawa si boss nung nagpabakod doon, nakiusap siya na tiran siya ng aripit, daanan ng tubig. Nagpasadya pa si boss ng daanan ng truck ng Imbornal. Kumbaga dapat flat na po yun, kasi hindi naman naka-rehistro sa NIA yung sangka na yun. Sa pakikisama lang ni boss para wala ng problema, gumawa sila ng kantarilya. Halos 2 kantarilya pa din na gumawa doon para lang magkaroon ng sangka. Pangalawa po yung gamot na binobomba niya dito 2,4-D, kami po bumibili kasi para sigurado po binibili po namin 2,4-D amine, yung hindi makaka-apekto sa halaman. Para po wala nang usapan, kasi ang binobomba niya po dito 2,4-D ester, yung mabaksik na 2,4-D. So sabi ko, kung pwede 2,4-D amine na lang ang gamitin niya. So nagsuggest na lang si boss na kami na lang bumili para sa ganoon wala nang problema. Pangatlo, yung bukid niya po nito, dito po yan nagpapatuyo. Kung nakikita niyo po yung dinadaanan namin doon sa dulo, tumatawid kami ng tulay doon pagka nagdadala kami ng water pump sa dulo, sa sapa. Doon po nagpapatuyo yan. Nakiusap siya kay boss nung pinasuro ni boss to na bigyan siya ng patuyuan ng tubig. Talagang diretso sana ni boss yun na tatambakan. So di ba napakalaking pakikisama na po yung ginagawa ni boss sa kanya. Tapos itong maliit na kwan lang na ito, titirahin niya po kami dito. Diyos ko naman, wala naman din dumarating na tubig, kundi kung pag umulan lang may tubig lang natatapon. Anong perwisyo po yung nagagawa namin, di ba? Kung paano kung pasara ni boss yung dulo na yon, mas malaking perwisyo sa kanya yon, di ba? Kasi tulad yan, ito mababa to, hindi matutuyo yan, wala siyang patuyuan, halos magiging pispan na lang yung bukid niya na yan. Bumutas siya sa saka, bumutas siya sa may sapa. Maganda kung hindi uulan, pagka lumalim yung sapa,
papasok pa sa kanya yung tubig. Ewan ko lang, hindi pa alam ni boss yan kasi i-upload ko nga sana to eh, kaso hindi ko na nasira yung memory. Tinamaan din yung kan natin dito, yung ceiling Taiwan oh. Kumapay. At siguro yung ampalaya na ito, 2 pitas na lang, sagad na yung 2 pitas nito. Ikuha na namin, babakbakin para mataniman na ng sitaw na lang itatanim namin dito. Puro sitaw. Hindi na natin intercropping siguro. Kasi kwanto eh, halos 30 tudling, baka 15 tudling sitaw, 15 tudling pipino. So tingnan natin yung pipino, may huling pitasin ka, pipitasin namin mamaya. Tapos yung ampalaya bukas. Ayun o, kahit pa paano may makukuha pa tayong pipino. May isang harvest pa yan. Ito yung bardana, daming bunga. So pipitasin din natin ngayon yan. Pero unang biyahe ni parang Jay, sitaw at saka yung upo. Bukas yung ampalaya at saka yung pipino. Daming upo ngayon, malalaki. Ay, bumalik dito kuya. Ay. Yung bobo. Lalaki ng upo. Upo. Dito na tayo sa Bardana. Si Bardana. Bardana na may upo. Ito ng bunga, puti. Dahil magpipitas dito, pangalawang harvest.
ng ulan. Wala na yung bagyo, maulan pa rin. Ha? Bibitas mo lang din yan. Nakuha dito sa gilid na kalahati. Oo. Eh yung nasa kalabasan, Greg, ayun o. Pero ay nga, ginawa na ko ha. Yan? Ay namin na po yung kitang-kita puti eh. No? Upo. Tayong upo. Wala, matulungan mga putas ko. Mama, hindi makita iba, gugulang. Upuan mga po, dami ano. Sid. Daming upo nito. Daming upo. Upo na may sitaw. Yung umakit sa taas, kaganda. Tayong buka. Daing na maga. Kasalanan ni Abo talaga. Sayang na. Hindi naman ano. Wala namang reject kain ng uod dyan. Puro tobo lang yan. Okay na. Andala. Okay na ito. Sulit mo na yun, Abo.
sitaw. No. Pwede na siguro. Itaw na naman daw, apo. Ganito na yung bag, right? Opo. Ha? Oo, 29. 29. Yung sitaw. 29 yung upo. Para 29, baka dalawa siguro yung segunda rito. Yung Upo. bali lang na 31 o Hindi, 27 at saka dalawa. Yung sitaw, 97 yung Negros. Tsaka 26 yung Bulacan. Tapos 8 maga, pare. Hindi ko makita ng break. yung mag-aslan. 8. Walong Tali. Tsaka 7 bundle. Ayan o, binandil na lang. Namaga. 7. Hindi, patong mo na lang. Patong mo na lang. Ha? Ay, tali dyan. Sige, patong mo na lang. Doon sa bungad. Tapos dito. Okay, ayan. Makalis na. Bali, konti lang pala yung one. Konti lang yung upo. Pinapili ko lang sa kapatid ko kasi yung mga malalaki. Sa susunod na sa pitas sa Makalawa. Kasabay uli ng sitaw, upo, sitaw. Baka biglang tumaas sayang. Ayan, hindi naman masisira yan kahit ma-oversize yan Hindi ka mukha ng sitaw nasira. Pagka nagtuloy-tuloy yung araw, isprayan namin ng pandamo to. Tatanim tayo ng pipino rito So yung sili na yan, ala na akong kanyan, ala na akong pag-asa to. Tignan nyo po yung dahon ng ulot na. Kaya maaari siguro kunin na namin yan pagka isprayan namin pandamo to. Bababad ko na ngayon yung buto. May punla na tayo ng pipino. Baka direkta na lang natin basta na may lupa. Pero isprayan muna namin pandamo yan. So konti lang harvest natin ngayon. 12-3 lang yung yung sitaw, tapos 29 bundle yung upo. Sa nagtatanong ng talong mga katong, ito yung talong natin.
Hala na po ito. Buhat nung nakaharvest tayo ng 14 bundle, hindi ko na inasikaso po yan. Bali inano na natin, kumbaga sumurrender na tayo dito. Hindi na rin namin puputulin yan. Ang gagawin namin, bubunutin na, tataniman na natin na iba. Hindi tayo sinuwerte sa talong dito, kaya nalugi tayo dito sa talong. Laki ng gastos dito. Palitan na natin kaagad. Okay mga katongs, ayan nga po. Mag-alas 3 na. So pitasin namin ngayon yung pipino para bukas pipitasin natin yung ampalaya. Huling pitas na ng pipino. Talagang sagad na to. Sagad na. Good news mga katongs. Napanood ko yung kay Dan TV ngayong vlog niya. Grabe yung mga presyo ng gulay ngayon. Hindi lang dumoble, nagtriple pa. Yung sitaw kanina asking price 200. Yung upo 300 per bundle. Yung ampalaya 1,000 per bundle. Yung yun nga lang kaya tumaas, maraming namatay na puno. So saan ba sila nagsimula? Pipitasin natin yung ampalaya natin. Tingnan nyo muna yung naging itsura. Nanilaw na. Pati yung pipino. Kukunin na natin lahat yan. Pati mo yung reject. Wala na. Huling pitas. Last harvest ng pipino. Binilang ko itong mga katungs yung harvest natin dito. Umabot ng 15 harvest yung na-harvest natin dito sa pipino. Sa ampalaya nakakawalo pa lang tayo. Goodbye na pipino. Ang plano namin mga katongs, magsunod na rito. Susundan natin. Tignan natin kung ano maganda. Plano ko sitaw eh. Pwede nang tundusan ng sitaw to. Wala na, mga rigid na ipipino natin, pero mabibili pa yan. Baka yan, mahal din yan kasi wala nang pipino kanina kay Dan TV. Grabe naging presyo ng mga gulay kanina. Talagang boom. Kaboom, boom. Nalagas din pala yung dahon ng ampalaya natin sa hangin. Okay, tuyo na yung van. Bubunutin na namin bukas yan.
Pero magtatanim tayo ng sitaw dito na sa baba. Yan. Dito na sa baba. Hindi na dyan sa plastic. Sayang to. Sayang ba yung mga bunga? Yung ampalaya natin wala na pala. Baka pang isang harvest na lang to. Nalanos din pala yung dahon. Nalanos din ang dahon. Okay, tapos na natin harvestin ang pipino. Baba mo. Okay mga katong, ayan, gabi nga po, gabi na. So hindi ko na patabaan to. Ginabi na rin sila bato bumalik. Namimitas tayo ng pipino. So bukas na lang siguro pagkayari natin mag-harvest ng palaya. Tapatabaan ko to para makahabol. So sakto naman yung mga katong sa kasalukuyan naka-recover na galing sa stress ng hangin, effect ng hangin. So